Sinuspinde na ng LTFRB ang prangkisa ng kumpanyang may-ari ng bus na naaksidente sa Tanay Rizal kung saan 15 nasawi. Pero lumalabas na isa lang sa 9 na bus na ginamit sa field trip ng mga estudyante ang pag-aari ng naturang kumpanya. Base sa investigasyon, nawalan daw ng preno ang bus na nadisgrasya. Live mula sa Quezon City, may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, dun sa 13 mga bangkay na dinala sa Mahar Funeral Home sa Novaliches, Quezon City, bukod tanging yung bangkay na lamang nung driver na si Julian Lacorda yung naiwan. Yung 12, Jessica, naiuwi na nung kanilang mga kaanak. Ibuburol daw yan sa Valenzuela, sa Quezon City, Caloocan. Meron pang ibabiyahe sa Iloilo, sa Isabela at maging sa Sorsogon. Pero hindi lamang ataol, Jessica, yung bit-bit ng mga kaanak kanina na kausap natin, kundi paghinagpis, galit at tanong sa kung sino nga ba ang may pananagutan sa malagim na trahedya. Nawala ng preno. Ito ang nakikita ng Tanay PNP sa nangyari sa bus number 8 na sinakyan ng mga estudyante ng Bestlake College of the Philippines, Quezon City Campus kahapon sa Tanay Rizal. Initial observation is wala silang nakitang skid mark. Nawala ng preno. Kwento ng ilang survivors bago nangyari ang aksidente, may naamoy silang tila sunog na goma. Yun nga lang dahil nasawi na rin ang driver, hindi na siya makakasuhan. Sa halip, iimbestigahan kung may civil liability ang may-ari ng bus at kung ano ang pananagutan ng eskwelahan. Kwento ng nobya ng nasawing driver ng bus na si Julian Lacorda Jr., nakatext pa raw niya ang nobyo bandang alas 8 ng umaga. Pero wala naman daw itong nabanggit na diferensya ng sasakyan. Wala naman po siyang sinabi na may problema po yung bus. Mga alas 9 na kinukontak po ulit siya, hindi ko na siya nakontak. Humiling siya ng pangunawa mula sa ibang namatayan dahil wala naman daw may kagustuhan sa pangyayari. Dati raw driver ng provincial bus ang kanyang nobyo bago lumipat sa kasalukuyang kumpanya, kaya may karanasan naman daw ito. Sana bigyan po niya ako ng lakas na makabangon ulit, makapagsimula ulit. Kasi hindi ko po akalain na magiging ganun eh. Sinuspindi na ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB ang prangkisa ng Panda Tours na may-ari ng bus na naaksidente. Pero lumalabas ngayon na hindi pala ang Panda Tours ang kinontrata ng Bestlake College para sa field trip na ito, kundi ang Harana Tours Incorporated na nagpapaarkila rin ng mga tourist bus. Sa 9 na bus na lula ng mga mag-aaral ng Bestlake, isa lang ang bus ng Panda. Ang problem with subcontracting, the school now has no say sino na subcontract. And alam nyo ba kung legit ba? And alam nyo ba ang qualifications? By issuing that show cause order, we are sending a strong message to Harana that they are not off the hook. Ang Harana Tours at ang Panda Tours ay two separate entities, no? Transport operators. Yung liability ng Panda Tours does not depend on the liability of Harana Tours. Hindi naman malinaw sa ngayon kung may pananagutan ng Bestlake kaugnay nito. Aminado naman ng Harana at Panda Tours na kalakaran sa kanilang mga tour bus operator ang mag-subcontract sa tuwing kukulangin ng mga bus. Siniguro naman ng Panda Bus Company na sasagutin nila ang pagpapagamot sa mga nasaktan at pagpapalibing sa mga nasawing biktima. Naninindigan din silang maayos ang kondisyon ng kanilang mga bus na sinasabing nawala ng preno na siyang naging sanhi ng disgrasya. Ito, nagkaano po sila ng job order. We sit with tinatanong po sila ng job order, nagsusulat po sila o nagsasabi po sila sa maintenance na ito po ipapagawa po ako ng gano'n, ng kung ano man ang gusto nilang ipagawa sa bus po nila, sir. Isang araw matapos ang trahedya, binindisyonan ng naaksidenteng bus. Para naman maalis ang bus sa lugar, kinailangan pang gumamit ng acetylene welding equipment para mabaklas ang mga bahagi nito. Naroon pa ang ilang naiwang gamit ng mga bata. Ang accident site kilala raw na magnetic. Para raw kasing hinihila nito ang mga sasakyang paakyat sa matarik na bundok. Nag-usap kami nung DPWH representative. Nag-usap kami yesterday na tingnan namin, mag-sit down kami. Kasi ang tingin ko dyan, meron talaga yung tamang disenyo, yung scientific design, lalo na kung ganun yung terrain. Mawala man ang bakas ng aksidente sa lugar, mananatili naman ang mapait na alaala nito sa mga naulilang kaanak. Ang mag-asawang Emma at Angel Garinto, idinaan na lang sa pag-iyak ang panghihinayang sa kanilang bunso at nag-iisang lalaking anak. Magtatapos na sana sa kursong Information Technology si Emma Angel sa December. Mahal na talaga namin. Lalo na't bunso. Tsaka, the only son.
Ang pinoproblema ngayon ni Mang Angel ang kanilang gagastusin para maiuwi sa Sorsogon ng anak. Funeraria, kadamber, dapat sagutin nila. Dahil may sinabi siya kanina, kung sakali ilabas doon sa funeraria yun, wala na silang sagot. Uuwi pa nga po kami ng Bicol eh. Sabi ko, sige, pupuntahan na lang natin yan. Tapos sabi niya, pag nagkatrabaho siya, pagagawa niya daw yung bahay nila. Bibilan niya ng bike yung papa niya. Magkakaakbay namang lumuluha mga sundalong ito habang sinisilip ang labi ng kanilang bunsong kapatid na si Lovely. Magbe-birthday na sana si Lovely sa February 26. Ganoon na lang ang kanilang galit sa pamunuan ng eskwelahan. Lalo tingin nila na pilitan lang sumama ang kapatid sa takot umanong hindi maipasa ang subject na NSTP. Once na hindi sasama sa field trip, ibabagsak daw nila yung mga estudyante. Or else, paggagawa ng thesis. Imagine, first year pa lang, paggagawan mo ng thesis. Pagkasakay ng kabaong ni Lovely sa sasakyan, di napigilan ng magkakapatid na mapamura sa galit. Kinumpronta pa nila ang ipinadalang kinatawa ng eskwelahan. Simula ngayon, huwag kayo magpapakita sa akin. Pero tandaan nyo, lintik lang walang ganti. Ang usapan sa waiver naman ang punto ng pamilya Cerezo. Wala raw silang waiver na pinirmahan kaya dapat panagutan ng eskwelahan ang nangyari. Ang mga anak namin dapat may dalang waiver para dun sa sa kampi na yon, pero wala. Maaari siguro yung iba pero kami wala. Sa lahat ng eskwelahan, alisin na yung field trip na yan. Ang pamunuan ng paaralan nagpadala ng kinatawan para magbigay ng tulong sa mga naulila, pero depensa nila, lahat ng mga sumamang estudyante may ipinasang waiver. We are not forcing the students na, pag di kayo sumama, ganyan mangyayari. We are giving them their own free will to decide. Alam po namin kasi bilang mga magulang, may mga mixed emotion po sila ngayon, pero rest assured na kung ano po makakaya ng eskwela na ibibigyan po namin sila ng suporta. Jessica, wag natin kalimutan na meron pang 17 estudyanteng ginagamot ngayon sa Eloy Amang Rodriguez Hospital sa Marikina City. 3 sa kanila sumailalim na sa major operation, yung 2 sa atay at yung isa naman sa head injury, Jessica. Steve, lumalabas ngayon, kasi kagabi yan ang tanong ko kung yung bang mga bus na kinontrata papunta dyan sa training site na yan sa Tanay, kabisado nila yung kalye, yung mga kurbada, yung blind curve. Kasi blind curve yata yung kung saan na-aksidente yung bus lumalabas ngayon na yung eskwelahan, kinontrata niya itong Harana Tours, tama? Pero itong Harana Tours, sinabcontract naman itong Panda Tours. Itong na-aksidenteng bus, Panda Tour ito. So papaano ito ngayon? Tama ka dyan, Jessica. Kalakaran naman daw talaga dun sa mga bus company, yung mga nagsasagawa ng mga tour na nagsasubcontract sila dun sa mga kapartner nila ng mga bus company. Ang sabi ng pamunuan ng Bestlink College, matagal na raw nila na kinokontrata itong Harana Tours at hindi naman daw sila nagkaroon ng problema. Nakausap din natin yung ilang mga estudyante. Sila rin naman daw ay nagkaroon na ng training doon sa Tanay nitong mga nagdaang taon at hindi naman daw sila nagkaproblema ngayon lamang daw. So apparently, kung matagal nang kinokontrata ng Bestlink itong Harana Tours, malamang kabisado na nila yung terrain doon sa pabulusok na bahagi na yon ng Tanay Rizal, Jessica. Kaso itong Panda Tour ba, dati na rin sinasubcontract? Ito bang driver ng bus na naaksidente, kabisado niya ba yung daan dyan sa Tanay? Kasi nakita natin na medyo kurbada nga ito. Tama ka dyan, Jessica. Alam mo yung sinabi nung pamunuan ng eskwelahan kanina, wala silang kamalay-malay na nag-subcontract itong Harana Tours dun sa Panda Tours. Ngayon dun sa tanong mo kung meron bang sapat na karanasan itong driver na ito, nakausap natin yung kanyang kinakasama kanina at sinabi niya matagal na rin naman na nagtrabaho bilang driver sa provincial bus company pa nga na bumabiyahe as far as Visayas, yung kanyang kinakasama. So kung sa karanasan at eksperyensya, sanay naman daw itong magbiyahe. Ang sabi lamang niya, hindi nila masiguro kung nagkaroon nga ba ng problema yung mismong sasakyan. Pero kung meron naman daw nito, malamang na-report daw ito sa kumpanya, Jessica. Yung bang brakes ng bus na ito, kinuha ba yan ng SOCO? Makikita ba nila kung totoo ngang nawalan ng preno itong bus na ito, Steve? Yun nga yung problema sa atin ngayon, Jessica, sa pag nagkakaroon ng aksidenteng tulad nito. Kumbaga hindi na siya natutuldakan, hindi na nasasabi kung na-examine ng gusto yung mechanical parts ng isang sasakyan. Pero ang hinahanap nila ay yung mga skid marks. And apparently, kung pumreno raw yung mismong bus, dapat merong mga skid marks na makikita dun sa mismong kalsada, Jessica.
Hindi yun basta-basta mabubura sa takbo ng mga pangyayari ngayon, no, na medyo sira-sira yung bus. Siyempre may ibang stains na dun sa kalsada, hindi kaya matatakpan yung skid marks na yon. Kasi sabi ba, tama ba yung intindi ko sa sinabi mo, yun ang indication if the brakes were working. Kung may skid mark, ibig sabihin may brakes yon, hindi rason yung sinasabi na nawala ng preno yung bus. Yung mga mechanical experts na nakausap natin, Jessica, at kahit yung mga ordinaryong driver, masasabi nila na kapag inapakan mo yung preno, talagang magkikreate yan ng skid marks. Yan usually yung makikita natin kapag nagkakaroon ng mga road accidents at kapag nag-apply ng brake yung driver. Apparently, wala raw nakita silang skid marks dun sa area at hindi naman basta-basta mabubura yan ng ganun kabilis, lalo kapapangyari pa lamang nitong insidente kahapon, Jessica. Okay, kasi narinig ko rin na sinasabi, magnetic yung daan. Kaya lang, relevant ba yun? May connection ba yun kung preno ang pinag-uusapan? Kung magnetic paakyat yung sasakyan? At saka, I think ang mas importante yung kurbada ito. May narinig kasi akong report kahapon na blind curve itong spot kung saan na-aksidente itong bus eh. Tama ka dyan. Interesting to note, Jessica, na nitong mga nakarang taon, meron ng mga aksidenteng nangyari dun sa spot mismo na yan. Merong isang truck na na-aksidente dyan, may 2 namatay. Meron ding mga nakamotorsiklo na na-aksidente dyan dahil blind spot nga, krubada at saka pababa pa. So, accident prone talaga siya. Ang tanong ngayon ay bakit walang sapat na mga karatula or markings or paalala dun sa area na yon. Ang sabi ng DPWH ay pagtutuunan daw nila ng pansin yung Jessica para kahit papano magsilbing babala dun sa mga nagmamaneho at dadaan dun sa bahaging yan, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.